Sabi mo, ako lang ang mahal mo. Sabi mo, ako lang ang babae sa buhay mo. Pero bakit, Victor? Bakit kailangan ang taong pinangakuan kong mamahalin habang buhay, siya rin palang tutulak sa akin sa dilim? Nanginginig ang tinig ni Allison habang nakatingin sa abo ng mga papel na minsan ay mga pangako. Pinaniwala mo akong mahal mo ako. Nagpabulag pa ako noon sa mga halik mong may kasinungalingan. Pinagtiisan ko lahat ng pagmamaltrato mo noon dahil naniwala akong darating ang araw na magbabago ka, Victor. Kuminto siya, bahagyang tumawa sa gitna ng luha. Pero, nagkamali ako. Minahal mo lang pala ako dahil sa pera ng pamilya ko. At ngayon nakaligtas ako. Ako naman ang maglalaro sa mundo mo. Ako ang babawi sa lahat ng dapat sa akin. At ako ang sisingil sa lahat ng kasalanan mo, Victor. Magandang araw, Angels. Isa na muling storya ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong magbibigay kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa akin channel, ay pakilike po ng ating video. Paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon, para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Ang malamig na hangin ng gabi ay dumampi sa balat ni Allison habang naglalakad sa madilim na kalsada. Wala siyang takot, wala na ring luha. Ang dating mahinhin, tahimik at palangiting babae ay nawala na. Ang naiwan ay isang nilalang na puno ng galit at determinasyon. Noong una, si Victor ang lahat sa kanya. Ang lalaking nagbigay ng dahilan para maniwala ulit sa pag-ibig. Matipuno, matalino at misteryoso. Ang tipo ng lalaking kapag ngumiti, gugustuhin mong ibigay ang buong puso mo. At ginawa nga niya. Binigay niya ang lahat kahit kapalit ay siya mismo. Ngunit, nang matuklasan niyang ang kasal nila ay isang kasunduan lamang para makuha ng pamilya ni Victor ang kayamanan ng mga magulang niya, parang gumuho ang mundo niya. Lahat ng I love you, hindi kita iiwan at ikaw lang ay naging mga salitang walang halaga. Isang gabi ng komprontasyon ang nagtapos sa isang pangako. Sinigawan siya, sinaktan at muntik ng mapahamak sa aksidenteng inimbento ni Victor. Pero hindi siya namatay. At iyon ang pagkakamaling hindi kailanman mapapatawad ni Victor. Ngayong buhay siya, hindi na siya babalik para umiyak. Babalik siya para magparusa. Sa dilim ng gabi, tinanggal niya ang singsing sa daliri. Itinapon sa kagubatan at ibang Allison na ang haharap sa taong nanakit sa kanya. Sa pagpatak ng luha ko ngayong gabi, doon magsisimula ang katapusan mo. Bulong niya sa sarili. At sa oras na muling magtagpo ang kanilang mga mata, doon niya ipapalasap ang tunay na sakit ng pagtalikod. Dahil ako na ngayon ang asawa mong hindi mo kailanman matatakasan, Victor. 3 taon ang lumipas bago muling nagpakita si Allison sa syudad na minsang naging saksi sa pagwasak ng buhay niya. Ngayon, hindi na siya si Allison Marquez, ang mahinhin, inosenteng asawa ni Victor. Ngayon, siya na si Allison Mondragon, isang matagumpay na event planner na kilala sa buong Maynila. Bagong pangalan, bagong mukha, bagong buhay, pero iisa lang ang layunin, ang pabagsakin si Victor Santiago. Habang nakaupo sa loob ng mahaling cafe, pinagmamasdan ni Allison ang malaking building sa tapat, ang Santiago Empire. Iyon ang kumpanya ng lalaking minsan niyang minahal at siya ring sisirain niya ngayon. Ma'am Allison, ready na po ang proposal para sa anniversary event ng Santiago Empire. Wika ng assistant niyang si Raquel. Tumango ang dalaga. Itinago ang ngiti ng tagumpay. Good! Make sure flawless ang presentation. Gusto kong ma-impress sila. Lalo na si Mr. Santiago. Sa loob-loob ni Allison, hindi mo alam, Victor.
Ako ang babae na muntik mo nang tapusin noon. Pagpasok niya sa boardroom kinabukasan, nanlamig ang hangin. Doon niya unang muling nasilayan si Victor. Mas gwapo, mas makapangyarihan, pero pareho pa rin ang titig na minsan niyang minahal. Nakatitig ito sa kanya. Tila pamilyar ang mukha niya, ngunit hindi matandaan. Allison Mondragon? Tanong nito. Have we met before? Umiiling ang dalaga, pinigilan ang panginginig ng tinig. First time, Mr. Santiago. But I've heard a lot about you. Ngumiti si Victor. Isang ngiti na minsan ay nagpapahina ng tuhod niya. Ngunit ngayon, iyon ang ngiting gustong-gusto niyang durugin. Habang nagpeperson si Allison, hindi niya mapigilang maalala ang mga gabi ng iyakan, ang mga sugat na iniwan ng lalaking nasa harap niya ngayon. Ngunit, pinilit niyang manatiling kalmado, nakangiti, professional. At nang matapos ang meeting, siya mismo ang inanyayahan ni Victor na mag-dinner. Dinner? Umangat ang kilay niya, may halong ngiti. Business purposes, sagot ni Victor. I want to know more about you, Miss Mondragon. Paglabas niya ng opisina, bahagya siyang natawa. Business, huh? Hindi mo alam, Victor. Ako mismo ang negosyong wawasak sa'yo. Kinagabihan, sa harap ng salamin, inayos ni Allison ang suot na itim na bestida. Sa likod ng mga alahas at pulang labi, isang puso ang tumitibok ng paghihiganti. Handa ka na ba, Victor? Bulong niya sa sarili. Dahil sa gabing ito, magsisimula ang laro mo. At ako, ang gagawa ng mga patakaran. Ngayon, hindi na siya ang babaeng umiiyak sa sahig. Siya na ang babaeng hawak ang kapalaran ng lalaking minsang sumiras sa kanya. Welcome back to my world, my dear husband. Nakangiti na saad ni Allison sa sarili. Tahimik ang mamahaling restaurant na pinili ni Victor para sa kanilang dinner meeting. Mga ilaw na dilaw, musika ng piano, at hilimuyak ng red wine ang bumalot sa paligid. Pagpasok ni Allison, sabay silang napatingin sa isa't isa. Nakasuot siya ng simpleng itim na bestida na bumagay sa kanyang maputing balat at pulang labi. Ang bawat hakbang niya ay parang musika sa pandinig ni Victor. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaibang kabog sa puso niya habang nakatitig kay Allison. Miss Mondragon, bati ni Victor habang tumatayo. You look stunning tonight. Ngumiti si Allison. Thank you, Mr. Santiago. I'm glad you noticed. Pinagtagpo ang mga mata nila. Sandaling katahimikan, ngunit puno ng hindi masabi. Habang kumakain, tahimik na pinagmamasdan ni Allison ang bawat galaw ni Victor. Ang paraan ng paghawak nito ng baso, ng pagngiti at pagtitig sa kanya. Iyon pa rin ang lalaking minsan niyang minahal. Tell me, tanong ni Victor, have we really never met before? There's something familiar about you. Napangiti si Allison, ngunit ang ngiting iyon ay may halong pait. Siguro lang, Mr. Santiago. Tugon niya. Maybe I just remind you of someone from your past? Napakunot ang noo ni Victor. Tila may gumugulo sa isip nito. Ngunit, bago pa ito makapagsalita, tinapat na ni Allison ang baso ng alak. To new beginnings? Sabi niya, at nagtagay sila. To new beginnings. Nakangiti na tugon ni Victor. Habang nag-uusap sila tungkol sa proyekto, unti-unting lumalambot ang boses ni Victor. Nadala siya sa presensya ni Allison. Sa mga mata nitong tila may lihim, sa bawat ngiti nitong nakakabighani. Ngunit sa ilalim ng mga ngiting iyon, may apoy ng galit na nag-aalab. Alam mo, minsan parang kilala kita.
May kakaiba sa'yo, Allison. Bulong ni Victor habang nakatitig sa dalaga. Tumawa naman si Allison ng bahagya. At baka kaya mo lang ako napapansin dahil gusto mo akong makilala, Mr. Santiago. Maybe, sagot ni Victor. Nakangiti. And yeah, maybe I really do. Paglabas nila ng restaurant, inalok ni Victor na ihatid siya. Ngunit, tumanggi si Allison. Oh, thank you, pero kaya ko na to. I'm used to walking alone. Pagkasabi niya nun, tinalikuran niya si Victor. Iniwan itong nakatayo, nagtataka at tila nabighani. Habang naglalakad si Allison palayo, ngumiti siya ng mapait. Hindi mo alam, Victor. Habang mas nakikilala mo ako, mas malapit ka ng masira. Bulong niya sa sarili. Mula nang mag-dinner sila, hindi na mawala sa isip ni Victor ang mukha ni Allison. Ang bawat titig nito, ang bawat salita, tila pamilyar. Parang naramdaman na niya iyon dati. Pero, imposible. Ang babaeng tulad ni Allison Mondragon ay malayo sa dating asawa niyang si Allison Marquez, na matagal nang nawala. Ngunit, bakit ganun? Bakit sa tuwing tinitinan niya si Allison, para bang bumabalik lahat ng alaala ng babaeng iniwan niya noon? Sa kabilang banda, si Allison naman ay tahimik na nagmamasid. Alam niyang unti-unti na niyang nahuhuli sa bitag niya si Victor. Ang planong simulan ay dahan-dahang nagbubunga. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang unti-unting pagbalik ng damdaming pilit niyang alisin. Isang hapon, dumating si Victor sa opisina nila nang hindi inaasahan. May dalang bulaklak. Mr. Santiago? Sambit ni Allison, bahagyang nagulat. I just wanted to thank you for helping me save our company's image during the last event. Nakangiti na saad ni Victor bago iniabot sa kanya ang bulaklak. Ngumiti din si Allison ng pilit. You didn't have to. I wanted to. Tugon ng binata. You remind me of someone who once made me believe in love. Natigilan si Allison. Para bang tinusok ang puso niya sa mga salitang iyon. Love? Matagalan niyang kinalimutan ang salitang iyon. Pero bakit parang muling nabubuhay sa pandinig niya? Habang lumalalim ang gabi, nagpatuloy ang pagkikita nila. Sa bawat meeting, sa bawat tawanan, sa bawat sandaling nagkakatitigan, unti-unting natatanggal ang maskara ni Allison. Hindi niya alam kung saan nagsisimula ang laro at kung saan natatapos ang katotohanan. Miss Mondragon, tawag ni Victor isang gabi, habang sabay silang naglalakad sa labas ng gusali kahit umuulan. Kung sakaling may minahal kang tao noon, kaya mo ba siyang patawarin kahit nasaktan ka? Tumingin si Allison sa ulan, pilit pinatatag ang sarili. Depende, mahina niyang sagot. Kung kaya niyang itama lahat ng pagkakamali niya. Tahimik si Victor, tila tinamaan. Then, maybe, sabi niya, that's what I'm trying to do now. Pag-uwi ni Allison, hindi niya mapigilan ang pagpatak ng luha. Galit siya kay Victor. Oo, pero bakit parang siya pa rin ang nasasaktan? Bakit tila bumabalik ang mga alaala ng pag-ibig na minsan ay nagbigay sa kanya ng dahilan para mabuhay? Habang nakatingin siya sa labas ng bintana, kasabay ng pagpatak ng ulan, ay nag-isip ang dalaga. Hindi pwedeng mahulog ka ulit, Allison. Hindi pwedeng maulit ang sakit. Anya sa sarili. Ngunit sa puso niya, isang tinig ang bumubulong ng kabaligtaran. Paano kung ang laro mo, siya rin palang paraan ng tadhana para kayong dalawa ay maghilom?
Magmula ng gabing umulan, hindi na mapakali si Victor. Ang bawat ngiti ni Allison, bawat kilos, bawat titig, may kakaibang pamilyaridad. At sa tuwing nagtatama ang mga mata nila, parang may tinig na bumubulong sa kanya. Siya yun, si Allison. Ngunit imposible. Patay na si Allison Marquez, ang babaeng minsan niyang minahal at sinira. Wala na siya. Hindi pwedeng siya pa rin si Allison Mondragon. Pero bakit ganun? Pareho ang paraan ng pagsasalita. Pareho ang tawa. Pareho ang ngiti. At pati ang halimuyak ng pabango. Eksaktong pareho. Sa kabilang banda, tahimik lang si Allison. Alam niyang nagdududa na si Victor. Kaya, mas pinag-iingat niya ang kanyang sarili. Lahat ng kilos niya, lahat ng salita ay kalkulado. Hindi pwedeng mabasag ang katauhan niyang binuo para sa paghihigante. Isang gabi, tinawagan siya ni Victor. Miss Mondragon? May gusto sana akong tanong. Mahinahon nitong wika. About what? Tanong ni Allison. About you, sagot ni Victor. You remind me of someone I used to love. Someone I lost. Sandaling natahimik si Allison. Ang tinig ni Victor sa kabilang linya ay puno ng lungkot. Isang tunog na minsan niyang pinanabikan. Ngunit hindi siya dapat madala. Hindi ngayon. Siguro lang, Mr. Santiago. Malamig niyang sagot. Masyado ka lang sentimental. Ngumiti siya kahit nanginginig ang kamay. Ngunit sa loob-loob niya, kumakabog ang puso sa bilis. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa katotohanang unti-unti pa rin siyang naaapektuhan. Kinabukasan, pinatawag siya ni Victor sa opisina nito. Pagpasok niya, agad niyang napansin ang mga lumang larawan sa mesa. Mga larawan nila noon bilang mag-asawa. At sa gilid, ang litrato nilang magkahawak kamay sa harap ng altar. Tinanong ko ang ilang tao sa lumang bahay ng pamilya mo, sabi ni Victor. Hindi inaalis ang tingin sa kanya. May nakita akong larawan at kamukha mo siya. Kamukha mo ang dating asawa kong si Allison. Napahigpit ang kapit ni Allison sa hawak na folder. Ang tibok ng puso niya ay parang kulog sa puso niya. Ngunit hindi siya nagpadaig. Madaming babae sa mundo na may parehong mukha, Mr. Santiago. Sagot niya na nakangiti. Pero, sigurado ako, hindi akong babaeng sinasabi mo, Victor. Natahimik si Victor, ngunit hindi ito kumbinsido. Sa loob-loob niya, mas lalong lumakas ang kutob. At habang papalabas na si Allison ng opisina, tinig ni Victor ang pumigil sa kanya. Kung sakaling ikaw nga siya. Bulong nito halos hindi marinig. Sana mapatawad mo ako, Allison, sa lahat ng kasalanang nagawa ko sa'yo. Napatigil naman ang dalaga. Tumalikod siya ng mabagal, hindi makatingin. Paglabas niya, pumatak ang luha na matagalan niyang pinigilan. Hindi mo na kailangang humingi ng tawad, Victor. Dahil hindi mo alam, ang parusa mo nagsisimula na. Malamig ang gabi nang mapatingin si Victor sa bintana ng kanyang opisina. Sa labas, bumubuhos ang ulan, katulad ng gabing huli niyang nakita si Allison. Ang mga patak nito ay tila paulit-ulit na pumapalo sa kanyang isipan. Pilit binubuhay ang mga alaala ng nakaraan na gusto na niyang kalimutan, ngunit hindi niya magawa. Hindi matapos-tapos ang tanong sa isip niya. Siya nga ba si Allison? Sa bawat sulit niya kay Allison Mondragon, para bang binabalik-balikan siya ng panahon. Ang mga mata nitong may lungkot, ang paraan ng paghawak ng ballpen, ang pagyuko kapag nag-iisip. Lahat ay eksaktong gaya ng babaeng minsan niyang sinaktan. Samantala, sa kondo ni Allison,
Mahigpit niyang yakap ang isang kahon ng lumang mga larawan. Mga larawan nila ni Victor. Magkasama, masaya, puno ng pangako. Isa-isa niya itong sinusunog sa ashtray habang tumutulo ang luha. Hindi ako pwedeng bumalik. Mahina niyang sabi. Hindi ako pwedeng bumigay. Ngunit sa likod ng lahat na iyon, may pusong unti-unting lumalambot. Tuwing naririnig niya ang tinig ni Victor, may bahagyang kirot na hindi niya maipaliwanag. Isang kirot na may halong pangungulila. Kinabukasan, dumating si Victor sa opisina niya nang hindi inaasahan. May dala itong lumang pendant. I found this, sabi ni Victor. It belonged to my wife. Tinitigan ni Allison ang pendant. Iyon ang pendant na binigay niya noon kay Victor noong araw ng kasal nila. Ang simbolo ng pag-ibig na sinira nito. Ang ganda, sabi niya. Pilit nagsalita ng kalmado. Ngunit, nang hawakan niya ito, parang may dumaloy na kuryente sa kanyang katawan. Parang biglang bumalik ang mga alaala. Ang araw ng kasal, ang mga halakhakan, ang mga pangako. Napansin ni Victor ang pag-ikot ng luha sa mata ni Allison. Miss Mondragon? Tanong niya, nag-alala. Agad niyang itinago ang pendant at ngumiti. I'm fine. Old memories, I guess. Ngumiti si Victor, ngunit halatang naguguluhan. Allison? Mahina nitong sambit. At doon siya natahimik. Napatingin si Allison. Gulat at naninginig. Anong sinabi mo? Napakamot ng ulo si Victor. Pilit na nagbiro. Sorry, Miss Mondragon. Mali ako nasabi. Ngunit, pareho nilang alam na hindi iyon basta pagkakamali. Ang pangalang iyon ay kusa ng lumabas sa labi ni Victor. Pag-alis ni Victor, naupo si Allison, huminga ng malalim. Hindi pwedeng mahalin ko siya. Bulong niya. Ngunit sa kabila ng kanyang panginginig, alam niyang muling binubuksan ng tadhana ang pinto ng nakaraan at baka oras na naman para harapin niya ito. Sa salamin, tinitigan niya ang kanyang sarili. Kung babalik man ang nakaraan, siguraduhin mong handa ka, Victor. Dahil ngayon, ako na ang nagdidikta ng tadhana. Ang buong araw ni Allison ay puno ng tensyon. Sa bawat hakbang niya sa opisina, ramdam niya ang titig ni Victor. Hindi iyon titig ng galit o pagdududa, kundi ng isang lalaking tila muling natutong magmahal. At iyon ang bagay na pinaka-kinatatakutan niya. Miss Mondragon, tawag ni Victor habang papalabas siya ng conference room. Can we just talk for a minute? Tumango siya kahit may kaba sa dibdib. Sa loob ng opisina ni Victor, katahimikan ang bumalot. Sa pagitan nila ay may hangin ng mga salitang gustong kumawala, pero pinipigilan. I know this sounds crazy, panimula ni Victor. Pero sa tuwing kasama kita, may pakiramdam akong may mali. Hindi ko maintindihan, pero para bang kilalang-kilala kita. Nagpigil ng hininga si Allison. Siguro, Mr. Santiago, dahil pareho lang tayong may mga sugat sa nakaraan. Ngumiti si Victor. Mapait. Maybe. Pero kung nasaktan kita noon, kahit hindi ko alam kung paano, I'm sorry. Sa mga salitang iyon, tila pinunit ang pader sa puso ni Allison. Nais niyang sumigaw, sabihin ang totoo, na siya nga si Allison, ang babaeng sinaktan at halos tapusin niya noon. Ngunit, hindi pa ngayon. Hindi pa tamang oras. Habang tumatayo siya, bigla siyang inabot ni Victor sa kamay. Mainit, pamilyar, totoo, at sa sandaling iyon, parang tumigil ang mundo.
Ang tibok ng puso ni Allison ay bumilis at ang mga mata ni Victor ay naglalaman ng damdaming matagal nang nakalimot. Kung sakaling na may pagkakataon akong ayusin ang lahat, gagawin ko. Bakit? Tanong ni Allison, halos pabulong. Dahil sa'yo. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko, matagal na kitang minahal. Nag-init ang mga mata ni Allison. Ngunit sa bawat sandaling tinititigan niya sa Victor, tila unti-unting natutunaw ang galit na matagal niyang inalagaan. Kinagabihan, naglakad siya mag-isa sa tabing dagat. Ang malamig na hangin ay tila humahaplos sa mga sugat ng puso niya. Paano kung mali ang paghihiganti ko? Bulong niya sa hangin. Paano kung sa halip na parusahan kita, kailangan pala kitang patawarin? Habang tumatama ang alon sa kanyang mga paa, tumingala siya sa langit at ngumiti ng mapait. Kung puso ang kalaban ko, handa akong saktan ulit, kahit sarili ko. Sa dilim ng gabi, muling nagdingning ang mga mata ni Allison. Hindi pa tapos ang paghihiganti. Ngunit ngayon, kasama na rito ang damdaming hindi niya inaasahan. Ang pagmamahal. Simula ng araw na iyon, hindi na mapakali si Victor. May kung anong kakaiba kay Allison na hindi niya maipaliwanag. Ang bawat ngiti nito ay pamilyar. Ang bawat kilos ay parang deja vu. At sa tuwing nagkakasalubong ang kanilang mga mata, may kakaibang haplos sa puso niya. Isang damdaming hindi dapat umiiral. Simula ng araw na iyon, hindi na mapakali si Victor. May kung anong kakaiba kay Allison na hindi niya maipaliwanag. Ang bawat ngiti nito ay pamilyar. Ang bawat kilos ay parang deja vu. At sa tuwing nagkakasalubong ang kanilang mga mata, may kakaibang haplos sa puso niya. Isang damdaming hindi dapat umiiral. Sir, gusto niyo po bang ipahanap ko ang background ni Miss Mondragon? Tanong ni Randy, ang kanyang loyal assistant. Sandaling nadalawang isip si Victor. Don't. I trust her. Ngunit sa sandaling lumabas si Randy, agad niyang binuksan ang laptop. Hindi niya mapigilang maghanap ng impormasyon tungkol kay Allison. Ngunit halos walang lumabas. Parang biglang sumulpot lang ito mula sa kawalan. Kinabukasan sa elevator, nagkasabay silang muli. Tahimik silang dalawa, ngunit ramdam ang tensyon. Hanggang sa marinig ni Victor ang mababang boses ni Allison na tila napabulong. Kung alam mo lang, Victor, napatigil siya. Anong sabi mo? Tanong niya. Ngumiti si Allison ng pilit. Wala, sir. Iniisip ko lang yung report. Ngunit hindi siya kumbinsido. Habang tinitingnan niya si Allison, mas lalo siyang nababalisa. Bakit ganun? Parang alam niya ang mga bagay tungkol sa akin na hindi ko pa naikukwento sa iba. Pagbalik niya sa opisina, nagulat siya sa nakita sa drawer. Isang lumang litrato na dati niyang tinago. Isang larawan ng babaeng minsan niyang minahal at pinaalis niya sa buhay niya. Si Allison Marquez. Napasinghap siya. Mabilis niyang kinuha ang litrato at tinitigan. Ang mga mata, ang ngiti, pareho. Ngunit, paano? Ang babaeng ito ay dapat matagal nang wala. Kinabukasan, pinanood niya si Allison habang nakikipag-usap sa mga empleyado. Ang galaw ng kamay, ang tawa, lahat ay pareho ng babaeng minahal at nasaktan niya noon. Hindi pwedeng siya yun. O baka siya nga. Nang matapos ang araw, sinundan niya ito hanggang sa labas ng building. Hindi niya alam kung bakit, ngunit parang may humatak sa kanya. Nang tumigil si Allison sa tapat ng ilaw ng kalsada, sandali siyang napatulala. Ang liwanag ng poste ay tumama sa mukha nito at doon niya tuluyang nakita ang katotohanan. Ang peklat sa ilalim ng tenga, ang marka na siya mismo ang dahilan. Nanginginig ang boses ni Victor. Allison, ikaw nga ba?
Nanigas si Allison, dahan-dahang lumingon, at sa mga mata niya, may halong takot, galit at pag-ibig. Bakit ngayon mo lang naalala? At bago pa siya makasagot, tumalikod si Allison at tumakbo papalayo. Iniwan siyang tuliro, puno ng tanong at pagsisisi. Sa unang pagkakataon matapos ang ilang taon, naluha si Victor, at sa bawat patak ng ulan na bumabagsak sa kanyang mukha, alam niyang isang malaking bagyo ang paparating, isang bagyong siya mismo ang lumikha. Tumakbo si Allison sa gitna ng malamig na ulan, habang habol ng puso niya ang mga alaala. Ang bawat patak ay parang hampas ng sakit na matagal niyang itinago. Bakit ngayon pa? Bulong niya sa sarili. Bakit ngayon mo pa ako naalala, Victor? Nang natutunan ko ng mabuhay na wala ka. Ngunit, sa likod niya, naririnig niya ang mga yabag ni Victor. Allison! Sandali lang! Hindi siya tumigil. Hindi siya dapat tumigil. Hanggang sa mahawakan ni Victor ang kanyang braso. Mahigpit, desperado. Bakit mo ako iniiwasan? Sigaw ni Victor. Basang-basa at nanginginig sa lamig. Napalingon si Allison, ang mga matay naglalagablab. Iniiwasan kita? Hindi mo ba naaalala, Victor? Ako ang babaeng tinapon mo. Ako ang babaeng pinaniwala mong mahal mo. Pero sa huli, iiwan mo din palang nasasaktan. Natahimik ang binata. Sa unang pagkakataon, wala siyang maibalik na salita. Tanging katahimikan lang ang sagot sa mga sinabi ng dalaga. Ito na ba ang paghihigante mo? Mahinang sabi ni Victor. Tumawa si Allison, mapait. Paghihigante? Hindi ko kailangang mahigante. Ang tadhanang gumawa niyan para sa akin. Pero kung iisipin mo, Victor, lumapit siya. Halos magkadikit na ang kanilang mukha. Ang sarap siguro makita kang lumuhod, gaya ng ginawa mo sa puso ko noon. Napalunok si Victor. Ramdam niya ang panginginig sa puso. Hindi ko sinadyang saktan ka, Allison. Pero, sinaktan mo pa rin ako. Putol ni Allison. Nangangatog ang boses pero matatag ang mga mata. Akala mo, dahil mahal kita noon, papaaga kong manatiling basahan mo. Pero ngayon, ako nang may hawak ng laro. Tumalikod siya, ngunit hinawakan muli ni Victor ang kamay niya. Allison, kung may pagkakataon lang ako para baguhin ang lahat, gagawin ko. Wala nang babaguhin, Victor. Tapos ng pag-ibig na yon. Ang natira na lang ay abo. Ngunit sa likod ng mga salitang iyon, tumitibok pa rin ang puso niyang matagal nang itinanggi ang damdamin. Dahil kay pilit niyang tinatago, sa bawat paghinga niya, si Victor pa rin ang laman ng puso niya. Pag-uwi ni Allison, nagkulong siya sa kwarto. Binuksan niya ang lumang kahon na matagal nang nakatago. At doon, naroon ang singsing na minsan ay pinangako ni Victor. Napaluhod siya sa sahig. Umiiyak ng tahimik. Akala ko, tapos na ako sa'yo, Victor. Pero bakit ganito pa rin? Samantala, si Victor naman ay nakatulala sa bintana ng opisina. Hawak ang lumang larawan nilang magkasama. Hindi ko hahayaang matapos tayo ng ganito, Allison. Kung kailangang bumawi ako sa lahat ng pagkakamali ko, gagawin ko. Dahil kahit ilang taon ang lumipas, ikaw pa rin, Allison, ang mahal ko. Wika ni Victor sa sarili. Lumipas ang 3 araw mula nang magbanggaan muli ang mga mundo ni na Allison at Victor. Sa bawat oras na lumilipas, parang lumalalim ang sugat sa kanilang puso. Si Allison sinusubukan pa ring maging matatag, ngunit sa bawat paghinga, naririnig niya pa rin ang tinig ni Victor sa kanyang isipan. At si Victor, halos hindi na mapakali. Hindi siya mapakain, hindi makatulog, dahil alam niyang kung hindi pa niya aaminin ang totoo ngayon,
baka tuluyan na siyang mawala kay Allison. Isang gabi, muling nagtagpo ang kanilang mga landas. Pareho silang basang-basa, ngunit hindi nila ininda ang lamig. Tanging init ng nakaraan ang nangingibabaw. Allison. Mahina, ngunit puno ng emosyon ang tinig ni Victor. Hindi ko na kayang itago. Oo, ginamit ka noon. Oo, naging duwag ako. Pinaniwala kitang wala kang halaga dahil takot akong magmahal. Takot akong mawalan. Pero alam mo kung anong mas masakit. Tumingin siya sa mga mata nito, puno ng duha. Mas masakit nang nawala ka sa buhay ko. Hindi napigilan ng dalaga na tumulo ang luha niya. Victor! Ilang gabi akong umiiyak. Hinihiling na marinig yan mula sa'yo. Pero huli na. Sira na tayo. Kung sira na tayo, hayaan mong ako magbuo ulit. Lumapit siya, dahan-dahan at hinawakan ang pisngi ni Allison. Hindi ako humihingi ng kapatawaran para makabalik ka sa akin. Gusto ko lang malaman mong nagbago na ako. At kung darating ang araw na mapatawad mo ko, mananatili ako rito, naghihintay sa'yo. Nanginig ang labi ni Allison. Paano ako ulit magtitiwala ulit, Victor? Sumagot ito ng mangiti at luha sa mata. Hindi mo kailangang magtiwala agad. Pero, hayaan mong patunayan kung kaya kong mahalin ka. Hindi dahil sa pera, hindi dahil sa utang, kundi dahil ikaw si Allison. Ang babaeng minahal ko noon at minamahal ko pa rin hanggang ngayon. Sa wakas, bumigay ang dalaga. Ang mga pader na itinayo niya noon ng ilang taon ay unti-unting gumuho sa yakap ni Victor. At sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng sakit, pinili niyang pakinggan muli ang tibok ng puso niya. Lumipas ang ilang buwan, tahimik na nagbago ang lahat. Si Allison ay muling nakangiti at si Victor, sa wakas, natutong magmahal ng walang kasinungalingan. At sa gitna ng hardin ng kanilang bagong tahanan, hawak ni Allison ang maliit na kamay ng batang lalaki. Victor, gusto ka raw niyang tawaging Papa, sabi ni Allison habang nakatingin sa bata. Naluha si Victor, napaluhod sa harap na anak nila. Totoo ba yon, anak? Tumango ang bata. Opo, Papa, kasi mahal ka ni Mama. Nagyakap silang tatlo, habang dahan-dahang bumabagsak ang araw sa likuran nila. Tanda ng bagong simula. Dahil minsan, kailangang masaktan, masira at maghiganti para lang matutunan kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pagmamahal. Ang pinakamagandang paghihiganti ay ang pagpapatawad dahil sa dulo, pag-ibig pa rin ang tunay na panalo. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana ay muli ninyo ako samahan sa mga story na nais kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po.